mga minamahal, anyway, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, again and again, yes, pag-usapan natin itong si Senator Rodante Marcoleta kasi lagi siyang tama eh. Tingnan ninyo, si Karen Davila, tinawag niyang may diferensya daw sa pag-iisip. Ito namang si Ping Lacson, tinawag niyang paepal. Alam niyo, wala naman masama eh sa ginawa ni Ping, 'di ba? Na nagbigay siya ng privilege speech. Kasi nga privilege speech nga, 'di ba? I don't know lang kung medyo naiinggit or nasasapawan itong si Senator Rodante Marcoleta dahil mas tinangkilik, mas pinakinggan. Paano ba naman kasi well-researched ang ginawa ni Ping Lacson. Ngayon, si Ping, dahil napikon din sa ginawa ni Marcoleta na tinawag na epal, ang tagal ba naman sa serbisyo ni Ping Lacson since 2001 pa, 'di ba? Tapos bibigla lang siyang sasabihan ng ganon-ganon ng baguhan pa lamang po sa Blue Ribbon Committee, 'di ba? Na epal. Kaya sabi nga ni Ping, kung gusto mo ng away, bibigyan ka namin. Tapos ngayon, malaman-laman natin, pati din pala itong si Kiko Pangilinan, meron din pala siyang issue. Alam nyo, itong si Marcoleta palaaway. Siguro yan na lang ata yung pwedeng i-titled sa kanya. Marcoleta the palaaway. Kasi tingnan nyo eto, pakita ko sa inyo. Yan Sinopla si Marcoleta. Marcos create independent body to probe flood control scandal. So ngayon, ang issue kasi ni Rodante Marcoleta, parang natatapakan nyo naman ang pagiging chairperson ko. Ano pa ba yung ini-etchos ninyo? Nag-imbestiga na kami, nagsisimula na yung investigation, Nandito na tayo, nag-investigate. Bakit pa kayo nakikiapid? Diba? Bakit pa kayo nakikisama, nakikisali? Diba? Yun yung issue ni Senator Rodante Marcoleta. Pero in the first place, hindi ba dapat maging thankful ka na lang? Kasi meron kang investigation, at the same time, meron din ditong independent probe na nag-iimbestiga. Ang kailangan mo na lang talagang gawin, galingan mo. Kasi itong independent probe na to, gusto din lang naman makatulong sa ginagawa mong investigation. Bakit mo tinitingnan sila bilang kakompetensya na in the first place, di ba dapat nagtutulungan kayo? So ngayon, ito, meron akong ipapanood na video. Tingnan nyo to mga minamahal, Galit na galit ang lolo ninyo. 4 minutes to, tapos kapag merong ikakat natin, kapag magbibigay tayo ng mungkahe or explanation. Okay, alright. Sige mga minamahal, play natin. Dito, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda, meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission to Ganon. At ito ay, nauna, ay sinabi naman ni Alam nyo, ito yung nakakapikon dito sa Net25, Yung mga reporter nila, dok-dok demonyo. Alam nyo yun? Di ba na, kailangan pala ng ng independent Kailangan ba yun ganyan-ganyan? Tama ba yung ganyang klaseng pagre-report? Parang merong halong mali siya at pagiging bias? Wag na lang sana kayong mag-report, kung gano'n lang din naman yung sistema ng klase ng pagbabalita ninyo. Nilalagyan nyo ng malis. Kaya tingnan nyo itong isa, nabe-brainwash ninyo, nakakapagsalita ng hindi maganda. Alright, continue tayo. Senador Kiko Pangilinan, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, Mga minamahal, itong Independent People Commission, Eclabush, blah blah blah, na tinutukoy nila, galing din naman yan at aprobado din naman yan ng presidente. So ano yung kinukuda nila? Ano yung pinuputak nila? Kasi ito lang yung punto dito Kung magaling ka, ipakita mo na lang na may sense yung investigation mo. Kasi ganito yung klase kasi ni Senator Rodante Marcoleta, parang mukhang ang titirahin niya lang dito is yung mga district engineer, which is hindi dapat. Dapat lahat, dapat broad. Kasi hindi lang naman yung district engineer yung merong kasalanan sa palpak na flood control project dyan. Nandyan yung mga, kongresista na makikita naman sa kanilang mga anak yung resulta ng flood control. Pa Hong Kong, pa Lululemon, Chanel, di ba? Pa nose job. Kita yung flood control sa kanilang itsura.
hindi mismo sa actual na flood control. Kaya dapat, hindi lang district engineer or kung sino pa mang contractor, dapat yung mga malalaking taong nasa likod din ito na mga pumuprotekta. Hindi lang itong si A1, 'di ba, si district engineer, hindi lang tong si A2, si contractor, dapat yung kongresista and also, 'di ba, yung senador na merong hawak na malaking budget, yan dapat kino-call out. Ang problema kasi, karamihan sa mga senador, kabaro ni Senator Rodante Marcoleta. So, wala talagang mapapala. Promise. And for sure, mga minamahal, swear, walang mapapala yung investigation ng Senator Rodante Marcoleta sa flood control projects na yan kasi meron din silang mga pangalang mga kaibigan na pinanghahawakan. I think yung investigation na yan, moro-moro kung sakali. 'Di ba? Kunyari, nag-iimbestiga pero at the end of the day, wala ding mapapanagot. Ang titirahin lang dyan yung mga district engineer, which is mali. 'Di ba dapat lahat? So ngayon, ito nga sinasabi ni ni Tito Soto, sorry, 'di ba, na another, 'di ba, investigation na kanilang kinagagalitan. Wala namang problema, hindi ba dapat mag-cooperate na lang kayo, magtulungan na lang kayo? Hindi ba dapat yun yung mas magandang gawin para mas mabilis mahuli yung pinakamalaking tao? 'Di ba, na namomotekta diyan sa mga district engineer na yan, sa loob ng DPWH na yan, di ba, na nakakakuha ng kickback na malaki dahil ang dami mga ghost projects, di ba, na mga nakita naman natin, kita naman sa resulta. So ngayon, okay, sige, continue tayo. Naiinis ako, na high blood ako, mga minamahal, pinipigilan ko lang. Di ba, para tayong ginagawang pinanganak kahapon which is hindi naman dapat. Dapat lang din naman na bumoses tayo Kada galaw natin, kada kibot natin, may tax. Kakain sa Jollibee, may VAT. Diba, kakain ka sa kung ano-ano, may tax. Bumili ka ng chicherya, may tax. Itlog, may tax. Lahat, may tax. So, talagang, kailangan natin bumoses kasi hindi natin makita kung saan napunta yung pera ng mamamayang Pilipino. Yung flood control issue na yan, simula pa yan nung panahon ni former President Duterte. Alam mo, Senator Rodante Marcoleta, huwag kang maging bias. Bakit yung 51 billion ni Pulong Duterte, bakit hindi mo yan simulan imbestigahan? Bakit nag-investigate ka lang sa panahon ni PBBM na in the first place, lahat ng kapalpakan nagsimula sa panahon ni Duterte? Diba? Special mention dito kay Mark Villar. Nakakaloka. DPWH Secretary, hindi man lang nagpasa ng master plan dito kay Bonoan. Yan yung pag-aamin ni Bonoan, ha? Kaya ito yung, para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Tapos nakita lang po ang masasapawan. Tayo rin tayo. Yung una, naglagay ng ito, mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po, si binungkahin ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang nilatag meron pang detalye, di ba? Kung ano yung bukod na So, yung mga names na binanggit nila, mga minamahal, yan yung mga taong against sa corruption. Itong si Magalong, ni-reveal niya, alam niyo yung cat eye, dyan sa mga kalsada, diba? Dadaan kayo, kalsada. Tapos paggabi, makikita ninyo na may daanan na maliwanag, 'di ba? Paano ba 'yung na-explain? Yung kalsada, meron kayong makitang pa-box na umiilaw para nagiging nagiging sign na ito yung daanan kung sakaling pa ganyan, 'di ba? Alam nyo, yung yung presyo niyan nasa 1,000 plus lang ang isa. Pero, ang ibang mga greedy, ginawa nilang 10,000 sa kanilang SOP. So, malaki po ang kanilang naging kickback. 'Di ba? So, yung mga taong nabanggit na dyan, kabilang si Magalong, ay isa po yan sa mga anti-corruption. Pero, hindi ko sinasabing malinis talaga si Magalong kasi for me, may issue pa rin sa atin si Magalong. 'Di ba? Sa Quezon Road, yung pagbaba ng tourism dyan sa Baguio. Pero may punto din naman si Magalong na ang lalaki ng nakukulimbat nila. So, tama lang din naman na i-call out yan. And I think tama din na maging parte, 'di ba? Ng
tinatawag na investigation, another investigation, itong si Magalong. So ngayon, continue tayo, mga minamahal. Investigating body ito. Ay, itong independent body na ito, mukhang sa tingin ko bilang isang karaniwang mamamayan, baka magugulo, mag-conflict. Kasi meron ng, Opo. diba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senator Kiko Basanay, una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-present kayo sa sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging membro ako ng committee mo. Okay. Pilihagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Miyembro Blue siya. Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, ay nagsusuwestiyon sa ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya, kama? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oo. Same subject matter. Oo. Ano po gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Aba, kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senator Kiko, baka pwedeng bumitaw. Itong reporter na yan, oh, yan talaga yung yung dukduk demonyo. Parang may something to sa pag-iisip eh. 'Di ba? Mas lalo niyong pinapainit, binibigyan niyo ng high-tempered itong si Senator Rodante Marcoleta. Now anyway, ganito. Nainsulto siya, 'di ba? Sa sinabi ni Kiko Pangilinan na bumuo daw ng independent body. Well, in the first place, that is a suggestion ni Tito Soto na aprobado naman ng ating presidente. 'Di ba? Na dapat sana matuwa pa nga itong si Senator Rodante Marcoleta. Kaso mukhang kumbaga na-underestimate daw ang kanyang institusyon kasi parang umiepal daw itong mga taong to sa trabaho niya. Hindi naman po pang iepal ang ginagawa, tinutulungan ka na nga para mas mapadali, ayaw mo pa. Or baka naman talaga natatakot ka na dahil may mga pangalan na mababanggit dyan na hindi mo magugustuhan. Dahil mga kabaro or kaibigan mo or nagbe-benefits ka. Baka lang naman po, nagtatanong lamang po tayo. So ngayon, ito yung pinakamalala, dinamay pa itong si ate mo Shawi. Oo, dinamay pa itong si Sharon Cuneta na pagsabihan daw itong itong kanyang asawa kasi masyadong nagmamagaling or nagmamalinis. But anyway, meron diyang sinabi itong si Kiko Pangilinan. Basahin natin. Ito yung pahayagan ni Senador. Sabi niya, sa pahayag ni Senator Marcoleta na insulto sa kanya ang mungkahi na bumuo ng isang independent commission, una sa lahat, makinig ka. Mali-mali ang impormasyon ni Senator Marcoleta. May fake news ka pala. Mali pala yung information mo. Hindi ka pala nagre-research. Fake news ka pala. Yan yung sabi niya, ni Kiko Pangilinan, Uy, wag ganun, Alam nyo, yan yung pinakaayaw natin. Ayaw nyo sa disinformation, ayaw nyo sa fake news. Pero kayo, gumagawa kayo ng fake news, kumukuha kayo ng maling source, tapos ipapakalat ninyo. Uy, hindi tama yun, paras kay Sara Duterte. 'Di ba? Kung hindi ba naman fake news tong animal na to, ay galit na galit siya noon, dito sa budget hearing ng Senado. Mga crooks kayo. 'Di ba? Sinusumpa ko kayo, mga crooks kayo kasi hindi na ibigay yung budget niya na gusto. Pero nung pumabor yung Senado sa impeachment niya na i-archive ang article of impeachment, dapat daw magkaroon tayo ng respeto sa Senado. Like, Talaga ba? Nay, na-judge something. Itong si Sara Duterte, Anyway, magkakaparas lang talaga sila. So, wala nang pinagkaiba. Talagang, yan na yung kanilang pattern. May mga pagkasinto-sinto. Kuno. So, ngayon, continue tayo. Sabi dito, hindi ako nagmungkahi ng independent commission. Totoo. Hindi naman si Kiko ang nagmungkahi niyan. Ang nagmungkahi niyan, mga minamahal, ay itong si Soto. So, napangalanan ka pa dito, kulang sa research. Kulang sa research. Masyado kasing nagmamagaling yan tuloy, napangalanan na kulang sa research. Abogado pa man din, kulang sa research. O yung pangit nun, mas lalong masasapol yung ego mo dito na tinawag kang mali-mali impormasyon. Tinawag ka pa na kulang sa research. Naku, sakit nun. It really hurts ka na lang, Di ba?
Sarap! Anyway, pangalawa, sabi pa dito, hindi natin siya pinipigilan na mag-imbestiga, which is true. Kaya nga in the first place, bakit siya nagalit dito sa privilege speech ni Ping Lacson? Paano ba naman kasi naungasan yung lolo ninyo? Mas madaming nakinig, mas madaming naniwala, mas madaming nag-aabang dito sa sinabi ni Ping Lacson kasi alam nilang may credibility. Hoy, tandaan ninyo, kung hindi si Quezon yung Senate President ngayon ng bansang Pilipinas, I think hindi si Rodante Marcoleta magiging chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Pwedeng ilagay dyan or talagang mismo, itong si Ping Lacson, trabaho niya na yan eh. Since 2000 yung tungkol sa mga budget na yan, trabaho niya na yan eh. Ngayon nga lang din tayo nakakita, first time in the history, mga minamahal, na isang, kaka-appoint pa lang, kakapanalo pa lang bilang senador, inilagay na agad dyan sa Senate Blue Ribbon Committee sa isang mapanganib, kontrobersyal, 'di ba, na institusyon ng ating gobyerno. For the first time yan, yung mga nakaraan, inabutan pa ng 3 terms sa pagiging senador. 'Di ba? Si Gordon nga din yan naabutan ng ilang years bago naging chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Tapos si Rodante Marcoleta, oh my God, kakaano pa lang bilang senador, talagang, ay, may jet lag ba itong si Cheese? Well, kung sa bagay, yung mga tawag dito, yung mga issue, syempre, para maging Senate President itong si Quezon, kailangan niya ding makisunod sa palatuntunan sa batas, sa guidelines ng mga DDS. Diyan siya nakakuha ng boto Diba? Tax ng inanyo ka. Nakaka-tax ng inanyo, no? So ngayon, sabi dito, okay, hindi niya rin tayo pwedeng pigilan. Suportahan ang panukalang batas ni Soto na bumuo ng Independent Investigative Commission para imbestigahan ng korupsyon sa flood control projects. Sa Senado, baka hindi pa niya alam ay malayang maaaring magmungkahe ang mga senador ng mga panukalang batas at malayang manawagan ng suporta sa mga nasabing panukalang batas ang bawat isa sa amin. Hindi ito insulto. Trabaho namin ito. And yan yung talagang senador na hinahangaan ko. Nagtatrabaho, walang biases. Kumbaga sa madaling sabi, kahit sino, binabangga pag alam na merong pagkakamali. Yan yung gusto natin, yung matapang, may paninindigan, may accountability, may transparency, lahat-lahat na. Pero tanong natin kay Senator Rodante Marcoleta, meron ka ba sa mga nabanggit? Nagtatanong lamang po. So ngayon, sabi pa dito, sa halip na mainsulto, itong si Senator Marcoleta sa panukalan ni Soto, sa pagsuporta ko dito, ay galingan na lang niya sa pag-imbestiga. Nako, may warning signs pa. Galingan mo dahil pag di mo ginalingan, pag naungasan ka ng aming independent commission body, pagtatawanan ka lang namin. So ngayon, magkakaroon ng race. Yan yung abangan natin. Between Marcoleta, tapos dito nga po sa isang independent commission. Tingnan natin kung sino yung mas magaling. Sino yung mas angat sa pag-iimbestiga. Kasi sabi pa nga ni Karen Davila, diba, para naman tayo naglolokohan dito. Oo, magkakanda kayo ng investigation pero titirahin nyo mga contractor, mga district engineer. Bakit hindi nyo isama mismo yung mga buhayang kongresista at mga senador? Tapos biglang napikon si Marcoleta, may diferensya ka pala sa pag-iisip, bakit hindi pala yung utak mo Diba? Ganun siya mag-react. Senador ba to? Ad hominem yan masama yung ginawa mo. Ad hominem yung ginawa mo, Senator Marcoleta. Sabi pa dito, sa halip na mainsulto si Senator Marcoleta sa panukala ni Soto at pagsuporta ko dito ay galingan na lang niya sa pag-imbestiga niya at patunayan ang husay niya bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Matagal na ako sa Senado at alam ng lahat sa Senado na wala akong oras na makipagpersonalan sa trabaho, solusyon at pananagutan ng problema ng matinding kurakot sa flood control project ang hinahanap ng taong bayan. Walang personalan sa Senado, trabaho lang.
Alam niyo yun, guys, yung TikTok sa ano, yung viral na TikTok. Sino dyan yung mga nanonood ng millennial at Gen Z? Syempre si Mima, diba? You know, ano tayo makabagong tubo tayo, so hinahaluan natin ng ano. By the way, yung mga viewers natin, nasa ano pala, nasa 30 plus pataas. Yung mga kaidaran natin, konti lang. Kaya nga, yung platform ko na to, nanghihikayat na dapat sana yung mga kabataan, nagvo-voice out. 'Di ba? Sa kanilang mga hinaing. Well, kung sa bagay, sa Facebook, madami na din yan. Sa TikTok, madami na din yan. Medyo konti lang dito sa YouTube. Dapat lahat ng platform, nagvo-voice out tayo. Alright, mga minamahal kayo, ano yung masasabi nyo dito? Ang masasabi ko lang, aray ko. Diba? So, tingnan natin, mga minamahal, kung ano po ang totoong resulta ng magiging investigation ng dalawang magkaibang komite na kung saan mayroong independent at may blue ribbon na pinangahawakan ni Marcoleta at sa kabilang banda ng minority. Alam mo, Senator Marcoleta, pinasok mo ang pagiging senador, dapat sana hindi ka balat sibuyas. Yun lang. Alright, it's me again. So mga minamahal, don't forget to click the subscribe subscribe naman ninyo. Tapos i-click nyo yung notification bell. Syempre para lagi kayong nanonotify sa mga video na ina-upload natin. Yun lamang po at ingat mga kababayan. Mabuhay!